Samantala, ipatutupad ng Department of Transportation ang accessible travel policy sa lahat ng railway operation sa bansa. Ito ay para sa mas pinabuting serbisyo at mas komportableng biyahe lalo na ng mga nasa vulnerable sector. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Senior citizen na si Susan, ngunit masipag pa rin siyang mag-commute upang matapos ang kanyang mga gawain. Malaki ang kanyang pasalamat dahil may segregation scheme para sa mga pasahero ng MRT, lalo na para sa mga senior citizen at babaeng pasahero. Ito ang isa sa mga layunin ng Accessible Travel Policy na ipatutupad ng Department of Transportation sa lahat ng railway operations at maintenance providers sa buong bansa upang matiyak ang mas accessible at inklusibong serbisyo para sa lahat ng mananakay. Okay po yun. Kasi magaan po sa aming mga senior. Hindi na po kami nahihirapan mag-commute. Samantala, umaasa naman si Arnel na mas magiging accessible pa ang ilang MRT stations, lalo na ang mga konektado sa EDSA busway dahil aminado siyang mas nagiging mahirap ang pag-commute habang tumatanda. Hindi ko mo senior na kami, hindi na kami productive. Pwede pa naman kami, dahil nga lang siyempre may tulong ang government, may assistant ang agency, pwede ka pa kaming maka-roam around. Ang Accessible Travel Policy na ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang inclusivity sa lahat ng linya ng tren, lalo na para sa PWDs, senior citizens at mga buntis na pasahero. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-adopt ng ATP guidelines ay mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, maaasahan at inklusibong sistema ng transportasyon para sa lahat ng pasahero. Batay sa Department Order No. 2025-024, inaatasan ang mga railway operators na magsagawa ng regular na pagsasanay sa kanilang mga tauhan hinggil sa disability awareness at gender sensitivity, magbigay ng tulong sa wheelchair boardings at magtalaga ng mga help points sa mga stasyon. Bukod dito, kailangan din nilang maglaan ng accessible information formats, gaya ng mas malinaw na audio at visual announcements, magkaroon ng malinaw na feedback channels para sa mga pasahero at magsagawa ng regular na accessibility audits. Ang kasalukuyang railway operators ay naatasan ding maghanda ng transition at compliance plans para sa unti-unting pagpapatupad ng mga nasabing improvements sa mga susunod na taon. Isasama rin ang ATP guidelines sa North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project upang matiyak na accessible ang mga bagong rail projects mula sa disenyo hanggang sa operasyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.